ang naghahasik ng lagim, kwentong kababalaghan. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang lumang alamat na ikinukwento ng matatanda tuwing sasapit ang undas. Ito ay tungkol sa isang sanggol na hindi kailanman nabinyagan, isang sanggol na hindi nabigyan ng pangalan, hindi nabasbasan, at basta na lamang ibinaon sa lupa ng walang dasal, walang kabaong, at walang awa. Sabi ng matatanda, isinilang ito ng isang dalagang naglihim ng kanyang pagbubuntis. Dahil sa kahihiyan, pinilit niyang itago ang sanggol, ngunit ito ay napaaga ang panganganak. Ipinanganak ito sa loob ng kubo, madilim at malamig. Ngunit imbes na yakapin, ito'y tinalikuran. Walang sino mang tumulong at ilang araw lamang namatay ito sa gutom. Nilibing ito sa likod ng bahay sa ilalim ng isang punong santol. Walang dasal, walang luha, walang pangalan. Simula noon, may mga usap-usapan nang nagsimulang kumalat. Isang nilalang na umiiyak tuwing hating gabi, tila isang sanggol na naghahanap ng kalinga. Ngunit ang iyak na iyon ay hindi ordinaryo. Ito'y matinis, matagal, at tumatago sa buto. Nakakapingi, nakakayanig ng loob. Isang gabi, isang bagong lipat na pamilya ang nakarinig ng iyak mula sa labas ng kanilang bahay. Si Aling Teresa at Mang Delfin, mag-asawang bagong salta mula sa bayan, ay nagulat nang marinig ang matinis na hagulgol. Nang binuksan nila ang pintuan, isang sanggol na tila bagong panganak ang nakahandusay sa kanilang bakuran, basang-basa, nanginginig at walang saplot. Abay Diyos ko, kawawa naman, sabi ni Aling Teresa habang binubuhat ito. Saan kaya galing ang batang ito? Bagamat may pag-aalinlangan, kinupkup nila ang sanggol, pinainom ng gatas, pinaliguan, binihisan. Tahimik ito buong araw, tila isang anghel. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, nagsimula na naman ang iyakan. Mas malakas, mas masakit sa pandinig. At mula sa isang sanggol, dahan-dahan itong nagbabago. Ang puting balat ay nagiging kulay abo. Ang mata'y lumalaki at lumulubog. Ang bibig ay bumubuka ng mas malaki kaysa sa dapat, may matutulis ng ngipin. Ang katawan nito ay pilit nagkakanda-pilipit sa anyong hindi tao. Tulong, sigaw ni Mang Delfin isang gabi habang sinusubukang isara ang pintuan ng kanilang silid. Ngunit huli na, nakapasok na ito. Kinabukasan, natagpo ang patay si Mang Delfin, nakadilat, nakanganga at walang dugo sa katawan. Si Aling Teresa naman ay wala na, tanging ang kanyang duguang tsinelas ang naiwan sa may pintuan ng bahay. Mula noon, walang nangahas tumira sa bahay na iyon. Ngunit tuwing hating gabi, muling naririnig ang iyak ng sanggol. Nagmumula sa pintuan, kumakatok. Yung buksan, yung kupkupin. Lumipas ang ilang buwan. Lumipat naman ang pamilya ni Gino at Lara kasama ang kanilang anak na si Miko. Hindi sila naniwala sa mga alamat. Mga tsismis lang yan ng matatanda, ani Gino. Ngunit unang gabi pa lang narinig na nila ang iyak. Maaari bang may inabandona na namang bata? Tanong ni Lara. Sa kanilang pagtingin, naroon na naman ang sanggol, mahina, tila wala ng lakas, umiiyak habang umaabot ang kamay. Dinala nila ito sa loob ng bahay. Katulad ng dati, ang sanggol ay naging mahinahon tuwing araw. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, nagsimula ang bangungot. Muli ang iyak. Muli ang pagbabago ng anyo. Muli ang halahak sa dilim. Isang gabi, habang natutulog si Miko, nagising siya sa paghaplos ng malamig na kamay sa kanyang pisngi. Sa kanyang harapan ang sanggol, ngunit wala na ang inosente nitong anyo. Tila demonyo ang nakatitig sa kanya, may ngiting ubod ng lupit. Nakasigaw si Miko. Tumakbo sina Gino at Lara. Ngunit huli na, wala na ang bata. Sa kanyang kama, isang maliit na marka ng kamay lamang ang naiwan, itim, parang sinunog sa kutsyon.
Dali-daling lumayas ang pamilya sa baryo. Mula noon, tinawag na ang nilalang na iyon na ang naghahasik ng lagim. Hindi ito basta multo, isa itong tiyanak, isang sanggol na hindi binasbasan, isang espiritong ligaw na nananatiling galit at gutom. Ginagamit nito ang anyo ng isang inosenteng sanggol upang makapasok sa mga tahanan. Umiiyak ito sa hating gabi sa tapat ng pinto, umaasa na may magbukas. At kapag may kumupkop, doon siya nagsisimulang manalasa. Marami na ang nabiktima, marami na ang nawala. Ngunit sa tuwing may bagong lipat sa baryo, nagsisimula na naman ang kanyang pag-iyak. Kaya't kung ikaw ay makakarinig ng iyak ng sanggol sa labas ng iyong bahay sa 10 oras ng gabi, huwag mong buksan ang pinto. Huwag kang maaawa dahil ang akala mong sanggol, siya pala ang iyong katapusan.